So good morning sa bawat isa. Good morning. So glad to see you again sa ating pagsamba ngayong umaga. Sige, lapit tayo sa Panginoon. Let's pray first. Aming dakilang Ama, maraming po salamat sa napakagandang umaga na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa patuloy na kalakasan at biyaya po ninyo namin po nararanasan. Dalayan po namin ang umagang ito. Panginoon, ang patuloy po na pakikitagpo niyo sa amin, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, Lord, na magbigay po ng kalakasan at paalala sa amin bilang iyong po mga anak. Kaya salamat po Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang oras na ito, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen, amen. So pakibati naman yung katabi mo ng good morning. So it's a new month. Month na ng September ngayon. At siguro kung si Ate Tetet ang nandito sa harapan ay babatiin na tayo ng Merry Christmas. No? Dahil sumilip na si Jose Marichan sa ating mga social medias. But anyway, ang ating topic ngayong buwan na ito ay tungkol sa heart alignment. Yung heart alignment natin. Yung puso natin na nakahanay alignment. Nakahanay. Alam niyo pa ba yung salitang hanay? Nakahanay sa kalooban ng ating Diyos. So, yun ang pag-usapan po natin for this month. So, ilan ang may gusto na ang kanyang puso ay nakahanay ng tama sa kalooban ng Diyos. Diba yun naman ang ating gusto, na maranasan natin na ang ating po mga puso ay naayon sa kalooban ng Panginoon at nakalalakad tayo bilang mga anak niya, diba, ayon sa kanyang kagustuhan. So, heart alignment, yun po ang ating pag-usapan ngayon. Ang alignment daw po ay isang proper positioning, isang tamang paghahanay, isang tamang paghahanay. So pag sinabi natin na puso na nakahanay sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin yung posisyon ng puso natin ay tama, nakaayon sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan sa atin. Napakahalaga nito. It is necessary if we want to have an obedient heart to God. Para magkaroon tayo ng isang puso na sumusunod sa Diyos, kailangan meron munang isang puso na nakahanay muna ayon sa kanyang kalooban. Okay? Bago ang pagsunod ay ang paghanay muna ng ating mga puso. Ilan po sa mga magulang ang namumroblema, di ba, sa kanilang mga anak? Isang halimbawa rito ay yung mga magulang na hardworking parents, no? Minsan talagang sobra kayod sa pagkita ng pera at yung iba pumupunta pa sa ibang bansa, no? Para makapag-provide sa kanilang family, ng kanilang mga pangangailangan, pan-tuition fee, bumili ng mga gamit, bumili ng bagong bahay, sasakyan, i-provide yung lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero kung minsan, siguro hindi naman marami, pero kalimitan, ganito ang nangyayari, may mga anak na suwail, rebellious children. Na yung mga anak, sa kabila ng pagsusumikap ng kanilang mga magulang, paghihirap para kumita ng pera, lumalabas pa rin na may mga anak na, alam mo na, pasaway. Ginagawa pa rin yung mga bagay na gusto nila at nagre-rebelde sa kalooban ng kanilang magulang. So, ang problema doon ay hindi yung pagsunod. Di ba? Pagka ang isang magulang ay nandyan, inuutusan ng kanyang mga anak, sumusunod yan. Lalo na nga pagka papagalitan o tatanggalan ng mga blessing, papatayin ng gadget. So, the obedience is not the real problem. The real problem that is alignment. Naghihirap yung kanyang mga magulang para kumita, pero yung anak hindi nakuha yung laman ng puso ng kanyang mga magulang. Paired. Ako? And that is heart alignment. Pag hindi mo nakuha yung laman ng puso ng magulang mo, hindi mo lalakaran, gagawin, kung ano yung nasa puso niya. So kung minsan, ang itinutulak natin ay yung pagsunod, paghihigpit, pagpaparusa, di ba?
o pagpapala, no? Para sumunod. Pero kung minsan, wala palang hanay, no? Hindi nakahanay yung puso ng mga anak sa puso ng mga magulang. So that is what we mean by heart alignment. So kailangan, no, nakaisang puso, nakahanay yung puso natin. So siyempre, ganoon din pagdating natin sa ating Diyos, no? Sa relasyon natin sa Diyos. No? Dapat yung puso natin nakahanay din, no, doon sa kalooban ng Diyos, no, para sa atin. Okay? So ang pagsunod ay kumisan na ayon sa motivation, no, na binibigay sa atin. Pero ang problema, no, pagka naubusan ka na ng motivation, no, para sa isang mananampalataya. Kumbaga, ginawa mo na lahat, no? Sinabihan mo na lahat. Pinagpala mo na lahat, no? Pinagkaloob mo na ang lahat. Pero bakit pag hindi nababantayan, kapag walang nakatingin, no? Bakit ang isang mananampalataya ay nahihirapan pa rin sumunod sa Diyos? Bakit may mga anak ng Diyos, no, na gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, no? Nakiwalay, no, sa plano, no, at kalooban ng Diyos. So anong issue doon? It's not about obedience, no? The issue of our hearts, no, is alignment. It is alignment. For me, once that you have an aligned heart, no, to your God, then obedience will follow. Obedience will follow. Susunod na lang yon. No? Pag nakita natin kung ano ang laman ng puso ng Diyos, no, susunod sa atin yung pagsunod. Yung pagsunod. Kaya kalimitan, no, sa mga mananampalataya, no, na napapalayo sa Diyos, no, ay nagsisimula hindi pagsunod. Nagsisimula, no, sa kawalan, no, ng ugnayan sa Diyos. Pag nawalan ka ng ugnayan sa Diyos, no, yung relasyon mo sa Diyos, doon na nagkakaproblema. Doon na napapalayo, no, ang isang tao sa Diyos. No? Kasi bakit nawala yung alignment? No? Nawala yung paghanay ng puso natin sa ating Diyos. Kaya ngayong umaga, pag-usapan muna natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya, kamusta yung katabi mo? Kamusta ba ang relasyon mo sa Diyos? Kasi yung alignment, yung heart alignment, it starts with that relationship. Relationship. Pag ang mga magulang walang relasyon sa mga anak, no, nagpo-provide nga, nagbibigay nga ng pera, no, pero walang relasyon, so hindi nakukuha ng anak yung laman ng puso ng kanyang mga magulang, so ang tendency nun, kanya-kanya, di ba? Pagre-rebelde, paglayo. So hindi kasi magkaduktong, no, yung ating mga puso. So paano mangyayari yon? Relationship. So ganun din sa Diyos, no? Ang unang hakbang para magkaroon tayo ng heart alignment, no, to our God is through relationship. Kailangan magkaroon muna tayo ng relasyon sa Kanya. Ang Diyos, no, He has a desire, no? He has a desire to have a relationship with us. No, God's desire is for Him to have a relationship, no, with humanity, with His creation, with His sons and daughters, with His children. That is the desire of God, no, to have a relationship with people. Yun ang gusto ng Diyos, no? Magkaroon siya ng relasyon sa bawat isa sa atin. No? Magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Diyos. Gusto ng Diyos yun, no? Yung relasyon na yun. Di ba, nang nilikha tayo ng Diyos, tayong lahat, di ba, bilang mga anak niya, nagsimula kay Adan at kay Eva, nilikha niya ito para sa isang relationship. Sa isang relationship. Bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Ano pa ba ang dahilan niya? Di ba, siya naman ay Diyos. Siya naman ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ng lahat. No? Kaya niyang maging maligaya sa sarili niya. No? Dahil siya ay Diyos. Kompleto siya. No? Kasi kung hindi siya kompleto, hindi siya Diyos. No? Kompleto siya. Hindi siya nangangailangan ng ano at sino. No? Pero pinili niya na likain ang tao. At bakit niya pinili na likain ang tao? Kasi gusto niya na magkaroon ng
relasyon sa atin. Gusto niya na magkaroon ng isang pamilya na kanyang nilikha. Pakisabi sa katabi mo, tayo yon. Diba? Relasyon natin sa Diyos. No? Sa simula pa lang, nilikha niya tayo para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Diba? Si Adan at si Eva ay nilikha ng Diyos. Bago palikhain ng Diyos ang pamilya niya dito sa lupa, meron na rin siyang pamilya sa kalangitan. Kaya nga sa Garden of Eden, nandoon na si Satan, di ba? Andun na yung manunokso. Sabihin, may mga created beings before God created humanity. No? Meron na siyang spiritual family, no? In a sense, no? Before He created humanity. Pero He chose to create humanity because He wanted a family. He wanted that relationship. Na gusto niya na maging mga anak tayo sa Kanya. No? At tayo ay siya ay maging tatay sa atin. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Pero siyempre, alam naman natin ang kasaysayan. So, from Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, and then Genesis chapter 3. Sino nagbabasa ng Bible? From Genesis chapter 3, ano nangyari po sa Genesis chapter 3? Nagkasala po ang tao. Diba? The creation event is chapter 1 and chapter 2. Then, pagdating ng chapter 3, nagkasala po ang tao. Nagkasala ang ating mga unang magulang, no, sa ating Diyos. Sinuway nila ang ating Ama na lumikha po sa atin. No? Sa pamamagitan, siyempre, ng pagkain, no, na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. Sa pamamagitan ng isang bunga ng punong kahoy, no, na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. No? At yun ang binantayan ng Diyos, no, at hindi niya pinayagan para makain ng tao no, ang bungang kahoy na ito, na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama. No? Dahil pag nakain natin ito, makakaroon tayo ng sariling sariling kagustuhan. No? At ano mangyayari? Pag nagkaroon tayo ng sarili nating kagustuhan, by the way, ang sariling kagustuhan ay hindi kalayaan. No? Magkaiba po yun. Yung sariling kagustuhan natin, no, ay hiwalay sa kalooban ng Diyos. Pero yung kalayaan, no, ay gumawa pa rin ng malaya, pero ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? So, meron tayong kalayaan. Pero yung mamuhay ng hiwalay sa Diyos, yun ang ayaw niya. Yun ang ayaw niya. Kaya sa oras na kinain natin yung bunga ng punong kahoy na nagtuturo ng kaalaman ng mabuti at masama, yun na yung simula, no, ng pamumuhay natin sa ating mga sarili. Sa ating mga sarili. At hindi na para sa Kanya. Kaya ayaw ng Diyos, no, na mahiwalay tayo sa Kanya. Gusto niya na magkaroon tayo ng malapit na alignment, no? Na hanay, no? Ugnayan sa ating Diyos. Pero siyempre, dumating ang manunukso, si Lucifer, no? Siya po ay kilala natin, di ba, na ahas, no? Sa ating pagbabasa, pero ang ibang kahulugan ng ahas na yan, no? Ay pwede siyang manunukso, no? At pwede rin siyang maliwanag na nilalang. Maliwanag na nilalang. So, isa siyang maliwanag na nilalang, a shining one. No? Ibig sabihin ay isa siyang nilalang ng Diyos, no? Na nagliliwanag, no? Makapangyarihan, kasama sa paraiso, kasama ng tao, no? Sa simula, dahil nandoon ang pamilya ng Diyos sa langit at ang tao na kanyang nilikha. At si Satanas, nakita niya na nilikha tayo ng Diyos, no? At tinukso niya si Adan at si Eva, no, para suwayin ng Diyos, no, para maputol ang relasyon na yon, ang ugnayan na yon. Bakit? Kasi si Satanas, pinutol niya yung ugnayan na yon. Nasa pamamagitan ng pagkakaroon ng ambisyon na maging kagaya ng Diyos o higit pa sa Diyos. So kilala na natin si Satan, ano? Putulin yung relasyon na yon. No? Ginawa yun ni Satan, pinutol niya ang relasyon niya sa kanyang amang malilikha na ating ama rin, at ang gusto niya, yung tao, maputol din yung relasyon na yun. Kaya tinukso niya ang tao, at ang tao nga ay nagpatukso naman. No? Gumawa tayo ng kamalian, kasalanan, na nalabag sa kalooban ng Diyos. At simula noon, naputol na po yung relasyon na yun. Ang tao ay namumuhay ng hiwalay sa Diyos.
Kung minsan meron tayong desire, no, na lumapit sa Diyos. Sisimba ka, mananalangin ka, tatawag ka sa Diyos. Meron tayong katangian, ano, na nandoon sa loob, na naghahanap, no, ng relasyon na yon. Kasi nga, ganon tayong dilika ng Diyos eh. Nagdadais tayo, no, ng relasyon sa ating Ama, sa ating manlilika. No, pero naputol yon, no, nahiwalay yon. Kaya kahit anong naisin ng tao na bumalik sa Diyos, hindi niya maibalik, no? Hindi niya maiduktong ang naputol na relasyon na yon sa ating Diyos. At alam naman natin, no, na hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal pa rin tayo ng Diyos. No? Yung relasyon na yon, yung bahagi niya, hindi nawala. Ang nawala doon sa relasyon na yon ay yung bahagi ng tao. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbago sa atin. Andyan pa rin siya, no? Nakabantay sa atin, nagmamahal sa atin. Ang nagbago ay yung bahagi ng tao. Nahiwalay tayo sa Kanya. Para tayong mga tupang naligaw na nagkanya-kanya tayo ng landas. No? At ginusto natin yung ating sariling kalooban. No? At napalayo ang ating puso sa ating Ama ng ating malilikha. At ang dulot nun sa atin, siyempre, pagkahiwalay sa Diyos, kasalanan, paggawa ng mga kasalanan, pagsamba sa ibang Diyos, siyempre pag hindi na Diyos, ang Diyos mo, meron ka ibang Diyos, no, na sasambahin. Pagsamba sa ibang Diyos, no, at pamumuhay ng hiwalay sa Diyos. At kahit kuminsan, kahit matagumpay ka sa buhay, pero alam mo na sa gitna ng iyong katagumpayan, hiwalay ka pa rin sa Diyos. No? Kasi yun yung kalalagayan ng puso natin. Pero salamat na lang, no? Dahil hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Anong ginawa niya? Kaya natin nakilala si Jesus. No? Kaya si Jesus ay naparito. No? Para sa ganoon, sunduin niya tayo, no? Pabalik sa ating Ama. Sa relasyon na naputol. Kaya si Jesus ay naparito, di ba? Sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya si Jesus, no? Upang sa gayon, ang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabihin, yung buhay na walang hanggan, yun po yung relasyon natin sa Diyos na nawala. So, binigay niya ang Kanyang anak, no? Para tayo ay makabalik muli, no, sa ating Ama, no? At maibalik yung relasyon na yon. Yung relasyon na yon sa ating Ama. Amen? So, gusto ng Diyos na magkaroon ng relasyon sa atin. Pero tayo po ay nagkamali, nagkasala tayo, napahiwalay tayo sa Kanya. No? Kahit anong gawin natin, hindi natin kayang ibalik yung relasyon na yon. No? Kahit anong sakripisyo, kahit anong pagbibigay, kahit anong paggawa ng kabutihan, no? Pagsisimba, hindi natin kayang ibalik yung naputol na relasyon na yon. Ang maaari lang makapagduktong ng relasyon na yon, no, ay si Jesus. No? Ang ating tagapamagitan. Ang kordero ng Diyos, no, na namatay para pawiin ang ating kasalanan. No? At kung tayo lalapit sa ating Diyos sa pamagitan ni Jesus, sabi ni Jesus, ako ang daan. I'm the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Now, salvation is not only about going to heaven or not going to hell. Salvation is about going back to our Father. It's not only about going to heaven or not going to hell. Minsan, yun lang ang diin ng ating evangelism, di ba? Pagbabahagi ng mabuting balita. But salvation is really going back to our Heavenly Father. Maibalik yung naputol na relasyon na yun, no, sa ating Diyos. Maibalik yung puso natin, no, na nakahanay, no, sa ating Ama, na ating manlilikha. Naka-align, no, sa ating manlilikha sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. His purpose is to have a relationship with Him. It's for us to have a relationship with Him. Father and Son relationship. Father and daughter relationship. No? Pwede nang mabalik yung naputol na relasyon na yun sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Ano pong sabi sa John chapter 1? Verse 12. So, meron po kayong Bible.
John chapter 1, verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay, so tingnan niyo po itong talatang ito. Subalit, ibig sabihin, ito po ay isang conclusion, di ba? Pagkatapusan, no? Pagbibigay diin. No? Subalit, no? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya. So, merong bahagi, no? Na ginawa, no? O ginagawa. No? Yung tumatanggap at sumasampalataya. No? Kanino? Sa ating Panginoong Yesus, di ba? Na siyang binigay ng ating Ama para makabalik tayo sa Kanya. So yung lahat daw po ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sabihin, pag hindi pa, hinahanap natin. No? Binabahagi natin ang mabuting balita. Pinapakilala natin kay Jesus. Pag hindi pa nangyayari sa Kanya, no? Yung resulta ng pagsampalataya at pagtanggap. Pag hindi pa, ibig sabihin, putol pa yung relasyon mo sa Diyos, malayo ka pa sa Kanya. Kapag hindi pa, ibig sabihin, ikaw ay patungo pa sa kapahamakan, kaparusahan, no? Na inilaan para sa mga hiwalay sa Diyos. Kapag hindi pa, ibig sabihin, wala ka pang kaligtasan. Kapag hindi pa, wala ka pang relasyon. So malinaw yun. Ano? Merong pong panahon, no? Para tumanggap at makilala kung sino si Jesus. At dapat dumating ang panahon na yon sa buhay natin. At ano daw po ang mangyayari? Binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Grabe, no? Binalik niya uli yung karapatan natin na pagiging anak ng Diyos. No? Kapag ka ikaw ay, anong ginawa? Tumanggap at sumampalataya. Doon pa lang, ikaw ay magkakaroon na uli, no, ng relasyon sa iyong Diyos. No? At ikaw ngayon, ano, ay anak na ng Diyos. No? Meron ka na uling karapatan, no, bilang isang anak ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Hindi lahat ng tao po ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos at sinasabi natin na anak tayo lahat ng Diyos. Pwede. No? Sa pagkakalikha niya sa atin. Pero sa pagtubos niya sa atin, iba po yun. Iba po yung pagkakalikha sa atin, iba yung pagkakatubos sa atin. Sa pagkakalikha niya sa atin, lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Bakit? Kasi isang ating Ama na malilikha. Lahat ng tao ay nilikha niya. Walang galing sa unggoy. Wala pong galing, no, sa teorya, no, na kung saan nag-evolve tayo. No, magmula sa isang mikrobyo, no, hanggang naging unggoy tayo, hanggang naging tao tayo. Wala. Ang tao ay nilikha ng Diyos. No? Nilikha tayo ng Diyos. Dahil doon tayo ay anak lahat ng Diyos. Pero sa pagtubos niya sa atin, sa pamamagitan ni Jesus sa krus, no, kailangan meron kang gawin para mabalik sa iyo yung karapatan mo bilang isang anak ng Diyos. Okay. Kailangan sumampalataya ka kay Kristo, no, na iyong Panginoon at tanggapin siya sa buhay mo, no, na iyong tagapagligtas. Okay? Sumampalataya ka kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Kailan niyo po yung ginawa? Dapat merong araw, di ba? Na kung saan malinaw, no, na pumihit ka, di ba? Ng buhay mo. Na malinaw yung araw na yon na ikaw ay hiwalay sa Diyos, wala kang relasyon sa Diyos, pero nakilala mo si Jesus, pumihit ka. Kumbaga, nagkaroon ka ng pagbabago, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Kapanganak kang muli. Nakilala mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Nangyari po ito sa akin, 4th year high school ako. Napakatagal ng panahon. 4th year high school ako. Binago ako ng Panginoon. Nagkaroon ako ng kapanganakang muli. Bakit? Kasi tinanggap ko siya, nanalig ako sa Kanya. Magmula sa pagkakaroon ng hiwalay na relasyon sa Diyos, muli ko narinig ang tinig ng Diyos sa buhay ko. Muli ko narinig, naramdaman, no, na mayroon Diyos.
na lumikha sa akin at nagmamahal sa akin. All the while, andun pala yung Diyos, hindi niya ako iniiwanan, hindi niya ako pinapabayaan. Na walang aksidente sa buhay ng isang tao. No, lahat na nangyayari sa atin, no, ay nasa sa ilalim ng kamay ng ating Diyos. Lahat na nangyayari, no, ay para makabalik tayo sa Kanya. 1987, no, August 23, at 1987, no, nang tumanggap at sumampalataya ako kay Jesus. Magmula sa isang kabataan, no, na pasaway, patapon, hindi pa namin alam yung salitang pasaway noon, no, noong 1987. Pero isang kabataan na walang direksyon. No? Wala nang plano matapos yung 4th year. No? Hindi na ako pumapasok nun. Ayoko na, wala akong plano. Pero naandayahan ako sa isang Bible study at tinanggap ko si Jesus na Panginoon ng buhay ko. At doon ko naranasan, binalik sa akin ng Diyos ang pagiging anak. Doon ko naranasan yung relasyon na hinahanap ko. Yung relasyon, no, na nawala sa ating Diyos. 1987. Pakita na nga yung katabi mo, kailan nangyari sa iya, kapatid. By the way, nangyari sa akin yun. I'm not in the church. Wala ako sa simbahan, no, na nangyari yun. Nasa isang bahay ako na kinausap ako ng isang lingkod ng Diyos. No? Nilabasan niya ako ng Biblia. Pinaliwanag niya sa akin yung relasyon ko sa Diyos, no? At kung sino si Jesus at ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Hindi sa loob ng simbahan nangyari, no? Yung pagbabago ko. No? Nangyari sa isang bahay. No? Sa bahay ng mga kamag-anak namin, no? Sa San Agustin. At hindi kayo malilimutan. No? Hindi kayo malilimutan. Kasi yun yung araw na binalik sa akin ang aking karapatan, no? Bilang isang anak ng Diyos. No? At anong ibig sabihin nun? Yung puso ko nahanay uli sa Diyos. No? Relationship. No? Pwede natin pag-aralan ng Diyos. No? Pwede natin siyang basahin. No? Pwede natin siyang marinig sa iba. No? Pero iba yung maranasan mo siya. Iba yung relasyon eh. No? Paano makikilala ang Diyos? No? Hindi lang sa pag-aaral. No? Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng relasyon. Pagkakaroon ng relasyon sa Kanya. Doon mo siya makikilala. Katulad ng paano mo makikilala ang mga magulang mo. So, sa pagkakaroon ng relasyon, no, sa magulang mo. Diba? Hindi mo malalaman kung anong laman ng puso niya, no? Hanggang hindi ka nagkakaroon ng relasyon, no, sa Kanya. Ganon din sa Diyos, no? Relationship. So ito po para sa akin ang pangunahin. Ano? Pagka pinag-usapan natin yung heart alignment, kailangan natin puntahan uli, no, yung relasyon natin sa Diyos. At syempre, hindi ito natatapos. Ang relasyon na yon ay nagsimula. No? John 1:12 is only the beginning. Simula lang ito. Sabihin, ang pagiging anak ng Diyos, no, ay merong simula, no, pero dapat ipinagpapatuloy yung relasyon na yon. Sabi, pumasok ka ngayon, no, doon sa relasyon mo sa Diyos, no, at gusto mo siyang makilala pa. No? Gusto mo siyang maranasan pa, no, sa buhay mo. Gusto niyo ba yon? Ha? Gusto niyo ba na lumago pa ang inyong relasyon sa Diyos? No? Parang ayaw niyo naman. Pero pasensya na kayo. Ngayong buwan, pag-uusapan natin yon, heart alignment. Kasi, ang pagtanggap kay Jesus, at pagsampalataya sa Kanya, ay simula lamang ng relasyon natin sa Kanya. At ngayon, kung tatanungin ko kayo, kamusta na ang relasyon mo sa Diyos? Sige nga, pakitanong nga yung katabi mo, kamusta ang relasyon mo sa Diyos? Sige, pwedeng po kayong anayahan tumayo. Tayo po ay manalangin. Pray po tayo. Salamat po aming dakilang Ama sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin na iyong mga anak.
Tanay nga po na hindi nyo kami pinabayaan, hindi nyo kami iniwanan, hindi nyo kami tinalikuran bilang aming Ama na lumikha po sa amin. Salamat po dahil sa kabila po ng pagkakasala po namin sa inyo, una po ng aming mga magulang, at sa amin din, Lord, sa aming pagsuway po sa inyo, na natili ka, Lord, na nagmamahal po sa amin. Binigay nyo ang aming Panginoong Yesus, ang inyong bugtong na anak, Lord, para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pag-aalay mo ng iyong sarili upang maibalik, Lord, ang naputol na relasyon po namin sa aming pong Ama. At marami pong salamat dahil kami nga po ngayon na nakakilala po sa inyo ay patuloy na nararanasan ng relasyon na yon sa aming pong Diyos, sa aming Ama na lumikha po sa amin. Ama, dalangin ko po, siyasatin niyo patuloy ang aming mga puso. Kung ito po ay nakahanay, Lord, sa inyong kalooban, laman ba ng puso namin ang laman ng inyong puso? Namumuhay po ba kami para sa inyo? Masalamat po dahil sa relasyon po namin ngayon na aming nararanasan at na-enjoy po namin, patuloy kami ginagawa po sa aming mga buhay. Patuloy kami ginagawa sa aming po mga puso. Kasalamat po sa relasyon na ito. Kami na yung mga anak na yung nilikha at yung tinubos ay patuloy niyong kinakausap, niyayakap, minamahal, binabantayan, at narinig po namin ang iyong mga tinig. Nararamdaman namin ang iyong pagmamahal, ang iyong mga yakap. Nakikita po namin ang iyong pagkilos, Lord, sa aming po mga buhay. Kaya marami pong salamat. Salamat po, Ama. Dalangin ko po, kung meron man sa amin, Lord, na napapalayo sa inyo, muli pong makabalik, Lord, sa relasyon na ito, sa aming Ama na nagmamahal po sa amin. Ihanayin niyo po ang puso namin, Lord, sa inyo, na aming mabuting Ama. Pangunahan niyo kami, Lord, kahit sa buwan na ito, sa mga bagay na pag-uusapan po namin about heart alignment, Lord. Pangunahan niyo po kami. Maraming po salamat sa iyong mga salita, Ama, sa umagang ito. Sa iyong pong pinakamataas na papuri, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.